Attorney Vigor Mendoza II and chairman po ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Attorney Vigor, magandang umaga po sa inyo, sir. Hi, Alvin. Good morning. Po, anong aksyon ang gagawin ng LTFRB sa tigil pasada po ngayong araw ng Manibela? Pupuntahan natin para maintindihan natin ang kinaig nila at ma-explica naman nila ang balak natin gawin, no, para matulungan ang transport sector. Anong pupuntahan? Pupunta ka mismo, ikaw mismo, pupuntahan mo kung saan yung site ng kilos protesta nila? Oo, kung kinakailangan, no, para magkaintindihan ng gusto. Saan ba yan? Saan ka pupunta? Sa may Philcoa yata yan Alvin. Ayon. Anong oras kayo pupunta, sir? Pa-cover natin. Mga alas 10 yata yun Iko-confirm ko lang, I'm not sure pero mga alas 10 yata yun Pero nag-usap na po kayo ni Mar, magharap kayo ni Mar Valbuena. Makikipag-coordinate kami kay Mar. Ayon. Pero kayo mismo pupunta o baka naman executive director lang? Lahat kami. Sabi ko, lahat para kompleto. Yan ang chairman, hindi ba? Haharapin ang problema. Pero the fact na magtitigil pasada sila ba ay may kakaharapin na sanction from the Land Transportation Franchising and Regulatory Board? Well, at tayo naman, we will tolerate yung karapatan nila maglabas ng hinaing, no? Pero sana, wag naman nila disturbohin yung mga ibang mananakay, ibang sasakyan, no? So, yun ang pakiusap natin sa kanila. Otherwise, syempre, kailangan mag-intervene naman ang ating mga enforcers para naman hindi ma-block yung flow of traffic, no? But I'm pretty sure isa sa mga issues po ng Manibela ay ang dagdag pasahe. Attorney Vigor, can you give us an update? Kayo mismo na-interview kita last week. Sabi mo, mas pabor ka, mas practical para sa iyo na ibigay nyo ng piso, kahit piso na lang kasi ang hinihingi ata 10, di ba? Alam mo, pinakikinggan natin, no, yung salita ni Mar, si Mar humingi ng 2 piso, tapos si Modi ng piston, 10 piso, no? Pero ano punto? Kasi sinasabi nila, yung pisong dagdag, ang pinaka-epekto nun, mga dagdag kita siguro 3 to 500 pesos a day, Alvin, no? Depende kung traditional PUJ ka o modern PUJ. So 3 to 500. On the flip side naman, ang tinitingnan ng gobyerno, kung bigyan natin sila ng additional fuel discount, meron tayong 10 piso ngayon, fuel discount, no? Kung dagdagan natin yun at palawakin pa natin, so kung sabihin natin 20 pesos a day, so ibig sabihin ang mawawalang ang discount makukuha ng isang jeepney anywhere between 600 to as high as 1,000 a day. Ibig sabihin, ang fuel discount mas maganda ang epekto sa jeepney driver kaysa yung pisong dagdag. At the same time, of course, binabantayan natin yung inflationary effect ng isang fare increase, no? Opo. At binabantay rin natin, syempre, yung impact kasi ng fare increase sa probinsya mas madiin. Kasi mas mababa minimum wage nila So, ito yung pinapaaral sa atin ng ating Secretary Banoy, ano ang cost-income comparison. Kung mas maganda ba fuel discount ang intervention natin o fare increase, no? Ang nakikita ko kasi dito, Alvin, this is very different than in the past, no? Nakaraan kasi, pag umakyat ang jeep, akyat lahat, pati bus, akyat, no? Sabay-sabay. Baka hindi kailangan ganun kailangan. Baka yung intervention natin sa jeep, iba sa intervention sa bus, iba yung intervention natin sa TNVS, no? But we have a meeting this afternoon, 3 o'clock, sa Malacanang, precisely to discuss itong fuel discount. Kasi nga, mukhang para sa jeepney, offhand lang, no? Of course, we will do our public consultation at 9 o'clock this morning. Meron kaming meeting sa lahat ng regional director, no? Para ma-trickle down itong mga pag-uusap, makonsulta natin mabuti ang hanay na transportasyon. And I personally will go to Mindanao and Visayas tomorrow, no, to get a personal feel of the situation. Pero yun na nakikita natin, Alvin. Baka this time around, hindi naman kailangan all or nothing, no? At baka pwede yung isang sektor, fuel discount yung ating tulong. In another sector, baka pwedeng fare increase. Depende yun sa impact ng ating tulong. Ayun. Kasi po kung titingnan mo, yung second day ng trading Chairman Vigor,
Tres na naman ang itinaas sa diesel, 3.50 sa gasolina. So ibig sabihin Yun na nga. po, medyo malaki-laki ulit ang increase sa diesel sa susunod na linggo kung masusustain po ito. Eh yung gyera mukhang ganado pa yung dalawa na Oo nga, maglasbakan oo nga. eh. Kaya ang utos ni Secretary Bani, double time to eh. Kaya ngayong umaga yung ating regional directors meeting, tapos this lunchtime ay meeting with the transport sector para pakonsulta sila. Para sila na mismo mag-compute ano mas maganda para sa kanila. Diba? We'll be talking to the buses, we'll be talking to the taxis. On Friday, I'll be meeting the TNVS, yung motorcycle riders natin, kausapin din natin, para sila rin mag-compute ano mas maganda sila. Fuel discount ba? O itaas natin ang pamasahe? Of course, on the part of government, as much as possible, ayaw natin magtaas para hindi magkaroon ng dagdag pressure sa ating inflation. No? Kasi natatamaan tayong lahat pag ang inflation po umakyat. No? So, yan ang binapantayan natin. Pero malinaw, we want to help the transport sector to yung magandang impact sa kanila, no? Kaya sinasabi ko, yung solusyon ng jeepney, baka iba naman solusyon sa bus. Opo, kaya lang po baka ilalabas natin yung decision natin tapos ang dulo ay babarilin lang din pala ng Malacanang just like what happened last time. Kaya close coordination naman tayo, no, sa Malacanang. Gaya ng sinabi ko, ang meeting natin sa Malacanang sa 3 o'clock this afternoon, no? Para sa ganun, whatever decision will be made, yan yung collective efforts nila ng LTFRB, DOTR, of course, no? But all of government approach. Opo. So sila pala mamimili ngayon. Hindi ba pwede na in the meantime bigyan nyo na muna yung 1 peso tapos yung ibang tulong? Kasi sa totoo lang, ikulang pa rin sa totoo lang yung 1 peso. Hindi ba dahil temporary lang naman yan eh. Kaya nga itong ating 10 peso discount, no, Alvin, alam mo na ang nakikinabang sa ating 10 peso discount is around 90,000 jeepneys and UV Express. No? That's around 75% of our total population of UV and jeepney. No? So, ibig sabihin, itong 10 peso discount, parang na-offset lang na itong increase natin this week eh. Kasi ang increase natin, 10 piso rin eh, di ba? So medyo nag-offsetting lang siya. No? So ang binabantayan natin, baka next week umakyat na naman. No? So we want to make a decision as fast as possible. Sige po. Abangan po namin at papakover namin yung meeting mo with Transport with Manibela later. Ano po, sana matuloy. Papakover namin Attorney Vigor. Thank you po. Mabuhay po kayo dyan sa LTFRB. Salamat, Alvin. Si Thank you very much. Attorney Vigor Mendoza II po, ang chairman ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Sabi ni Ma'am Luz De Leon, pang ilan po yung ni-eco? Naduduling na ako sa kakahanap eh. Ni-eco. Albi ni-eco, Nueva Ecija. Ay, merong ni-eco nga, Ma'am Luz. Pero ni-eco 2, ang nakalagay, Area 2. Iba pa ba ito? Marami pang mga iba't ibang part ni Eco. Ano po? Yung sa inyo po dyan, 13 pesos and 79 centavos per kilowatt hour. So iba-iba po yung rate natin. Magandang umaga sa iyo, Dr. Art Catley. Gising na si Doc Art at maraming salamat din po kay